Isang trahedya ang naganap nitong Lunes bago mag-alas 4 ng madaling araw nang masawi si Alan Eugenio, 22 anyos, graduating student at sakristan sa pamamaril na naganap sa boundary ng Barangay Bambang at Sumilang. Si Eugenio na sumasideline bilang delivery rider upang makatulong sa gastusin ng kanyang pamilya ay nagtamo umano ng 11 tama ng bala mula sa mga suspek. Hindi ko matanggap kasi hindi ko madapuan ng lamok yan eh. Inalagaan ko ng gusto, hindi ko sinasaktan. Ganun na lang gagawin nila sa anak ko. Basta-basta na lang nila barilin. Parang pumapatay sila ng hayop. Walang konsensya yung gumawa niyan eh. Ayon sa ulat, 2 lalaki ang tila nakaabang sa kanto nang dumaan si Eugenio galing sa kanyang trabaho sakay ng kanyang motorsiklo. Sinundan ng mga ito ang biktima at naabutan habang nagbababa ng gamit malapit sa kanyang tahanan. Isa sa mga suspek nakasuot ng puting damit ang biglang nagpaputok ng baril at tinamaan ang nakatalikod na si Eugenio. Hindi pa nakontento ang gunman, hinabol ang biktima habang ito'y tumatakbo papasok ng kanilang bahay. Ang ikalawang suspek tumakbo at binalikan ng motorsiklo na ginamit ng dalawa para makatakas. Nang marinig ng ina ni Eugenio ang putok ng baril at sigaw ng kanyang anak na humihingi ng tulong, agad siyang lumabas at nakita ang anak, duguan at nakahundusay sa bangketa. Nung Lunes ng umaga, mag-4, gumising na ako, nagsiselfone ako. May narinig po akong putok, 4 na putok. Nung narinig ko may nagsasalitang mami, daddy, sabi ko, anak ko yun ah. Bumaba na kami, ginising ko na yung asawa ko. Paglabas ko dyan sa ng bahay namin, nakita ko yung anak ko nakalandusay na. Isinugod pa sa ospital si Eugenio, ngunit kalaunan ay binawian ng buhay. May dumaang tricycle, tamang-tama naman po. Sinakay na namin ng asawa ko, dinala namin sa childhood. Ang nakita ko po tama niya dito. Tsaka dito, meron dito eh. Tsaka meron ako nakita dito, tsaka sa likod. Ang dami ko nakitang mga tama sa kanya eh. Ang sabi doon sa x-ray, 11. Sabi ko, ang dami naman, inubos nila yung bala sa katawan ng anak ko. Sabi nga ng doktor, bumabagsak nga yung BP ng anak ko, hindi siya mailabas. Sabi ko, baka pwede natin dalhin sa Rizal or sabi hindi nga po. Sabi ko, hintayin ko na lang ba mamatay yung anak ko? Hanggang sa binawian na lang, walang nagawa yun, doktor. Sa loob ng 24 oras, nahuli ng mga otoridad ang 2 suspek, residente ng Barangay Malinaw at Santo Tomas. Ayon sa ulat, ang motorsiklo ni Eugenio ang target ng mga suspek. May mga dati ng kaso ng carnapping at attempted homicide, nasa edad na 19 hanggang 22. Nahuli na rin ang ikatlong suspek na nagsilbing lookout. Sinampahan ng Pasig Police ng kasong carnapping, murder at illegal possession of firearms ang mga nahuling suspek. Nagpasalamat ako sa mga PNP na ang bilis ma-resolve yung ang kaso na anak ko kasi nahuli na nila yung naka-red. No? Tapos yung gabi, nagtawag po sa akin yung isang pulis na nahuli na rin po yung nakaputi, yung pumatay talaga. Yung 2 na po sila yung nakakulong doon. Tapos meron pa palang isa, 3 pala sila ang nag-ano sa anak ko. May lookout pa pala silang isa. Nahuli na rin po. Masakit sa akin yung anak ko namatay kasi walang kalaban-laban, gusto ko ng hustisya. Naibigay na rin sa akin ni Lord yung hustisya na nakamit ko dahil nakulong sila. Bala na po yung batas sa kanila. Bala na si Lord sa kanila. Habang buhay nilang konsensya yung ginawa nila, wala silang puso. Pakikiusap ko na wag na silang palabasin. Kasi gagawa yan sila. Ayoko na mangyari pa sa mga ibang kabataan ang ginawa nila sa anak ko. Pakiusap ng ina sa mamamayan na huwag gawa ng fake news at huwag maglabas ng maling impormasyon sa social media kaugnay sa sinapit ng kanyang anak. Nagbigay ng paalaala ang ina sa mga magulang na ingatan ang kanilang mga anak. Sa mga nanay po, lagi niyo pong ingatan yung mga anak niyo. Lagi niyo pagsabihan na umuwi ng maaga kasi alam niyo naman po ang panahon ngayon, hindi na safe. Mismong anak ko na mismong sa tapat na ng bahay ko, hindi pa safe, doon pa talaga binaril. Nagpahayag ng kanyang panawagan sa mga otoridad na maibalik ang barangay security outpost na dating nakapwesto malapit sa lugar ng insidente ngunit pinatanggal umano ng isang ahensya ng gobyerno. Simula nung tinanggal yung sa barangay dyan, may karoon kaagad ng
hold up, ay yung hablot cellphone. Yung pangatlo yung anak ko, yung time lang na tinanggal yung so, nakikiusap lang po sana ako na ibalik naman. Lagyan naman ng konting tao dyan para nakikiusap po sana malagyan naman yan. Maririnig naman sana ng namumuno sa atin. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.